Nang dahil sa hindi inaasahan na pagsabog ng baso sa nguso ni Zimin Jinling ay agad na napagbintangan si Nolan Jishuan bilang salarin. Tumanggi naman agad si Nolan Jishuan sa paratang at sa mga puntong iyon ay nakakatiyak na siya na mayroon daw pumupuntirya kay Zimin Jinling simula pa kanina. Napansin niya rin na ang puwersang ginamit para mawasak ang baso ay parehas sa enerhiya na nagligtas sa kanya mula kay Yan Xinghua kaya nagtataka niyang inisip kung sino ba raw talaga iyon. Sigurado na raw siya na hindi si Zimin Jinling ang nagligtas sa kanya kanina gayong malayong-malayo daw ang agwat ng lakas ng dalawa. Tila hindi naman pinaniwalaan ni Zimin Jinling na walang kinalaman si Nolan Jishuan kaya naman nanlilisik pa rin siyang nakatingin dito na para bang gusto niyang maghiganti. Pero agad na nakisali si Lu Qingdian at mariin niyang sinusuportahan na hindi si Nolan Jishuan ang salarin dahil malaki daw ang tiwala niya rito. Maging si Pei Mingyuan ay naniniwala na wala daw kinalaman si Nolan Jishuan pero mataas daw ang posibilidad na isa sa kanila ang salarin gayong wala naman daw siyang maramdaman na ibang nilalang sa paligid. Mas lalo namang tumindi ang galit ni Zimin Jinling nang makitang pinagkakaisahan siya ng lahat ng naruroon pero dahil wala naman siyang magawa ay tinanong na lang niya kung sino raw ang posibleng salarin kung inosente si Nolan Jishuan. Bigla namang pumasok sa isip ni Zimin Jinling ang posibilidad na si Lu Qingdian daw ang salarin at katwiran niya na saktong dumating daw ito matapos siyang mapinsala ni Yan Xinghua gamit ang misteryosong kidlat. Napagtanto niya rin na dapat daw ay walang magiging laban sa kanya si Yan Xinghua kanina pero nabaliktad pa raw nito ang sitwasyon sa di malaman na dahilan na para bang mayroon daw tumutulong dito na hindi niya nakikita. Sa huli ay pinagbintangan na nga ni Zimin Jinling si Lu Qingdian at ipinangalandakan pa niya na mukhang planado daw nito ang lahat simula sa umpisa. Hindi naman masyadong pinansin ni Lu Qingdian ang bintang sa kanya bagkus inisip na lang niya kung sino sa kanila ang maaaring maging salarin dahil maging siya ay walang ideya. Ang alam lang niya ay walang sapat na kakayahan sila Zuking at Pei Mingyuan na gumawa ng aksyon nang hindi niya napapansin. Sa sandali namang maisip ni Lu Qingdian na malabong isa sa kanila ang salarin ay agad siyang napalingon kay Li Yunxiao dahil naisip niyang ito na lang daw ang maaaring mapagdudahan niya. Bagamat hindi niya raw kasi alam kung nasaang antas ang tunay na cultivation ni Li Yunxiao ay sigurado naman siya na hindi raw iyon nalalayo sa kanila kaya naman hindi niya ito maaring isantabi sa mga posibleng salarin. Gayunpaman ay siguradong wala daw maniniwala sa kanya sa oras na banggitin niya si Li Yunxiao kaya naman naisip niyang hayaan na lang ito at wag nang pakialaman pa. Nagpatuloy naman si Zimin Jinling sa pagbibintang sa kanya dahilan para tuluyan na siyang magalit sa sobrang pagkairita. Tiningnan niya ng masama si Zimin Jinling at malinaw na ipinapaalam niyang hindi na siya natutuwa pa sa mga paratang sa kanya. Halos manginig naman sa takot si Zimin Jinling nang makita ang matalim na tingin ni Lu Qingdian at batid niya na kung ipagpapatuloy niya ang ginagawa niya ay hindi malabong maganap ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Ang ipinagtataka lang daw niya ay bakit tila siya ang nakakaramdam ng takot na matalo kahit na lamang naman siya ng isang star kay Lu Qingdian pagdating sa cultivation. Agad naman na pinakalma ni Nolan Jishuan ang umiinit na tensyon at kagaya ng ginawa sa kanya ni Lu Qingdian kanina ay sinuportahan niya rin ito sa pagsasabi na naniniwala siyang hindi ito ang salarin. Naitanong naman agad ni Zimin Jinling kung sino raw ang salarin kung hindi si Lu Qingdian at doon ay napatahimik ang lahat dahil wala na silang maisip na ibang pwedeng mapagbintangan. Sa isip-isip naman ni Pei Mingyuan ay hindi rin naman daw nila maaaring ituro si Li Yunxiao dahil isa lang daw itong Martial Grandmaster Realm na bata kaya sa kanila lang daw na mga Martial Supreme Realm Expert magmumula ang salarin. Sarkastiko namang nasabi ni Shu Qing na tigilan na raw ni Zimin Jinling ang pagbibintang ng walang basehan dahil wala din naman daw yung patutunguhan at makakapagdulot lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi naman nagpatinag si Zimin Jinling sa mga pagtuligsa sa kanya at katwiran niya na bagamat wala daw siyang ebidensya ay hindi naman daw mahirap na alamin ang katotohanan kung titingnan lang nila ang naging pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Kanina raw nang nakikipaglaban siya sa isang nanghihinang 7-star Martial Supreme Realm Expert ay malapit na sana siyang manalo pero bigla na lang daw may isang kidlat ang nang-ambush sa kanya dahilan para mabaliktad ang sitwasyon. Kasunod naman daw nun ay biglang dumating si Lu Qingdian para iligtas si Nolan Jishuan kaya naman mataas daw ang tsansa na planado daw talaga nito ang lahat para magmukha siyang tagapagligtas sa harap ng maraming tao. Sa mga sinabi naman ni Zimin Jinling ay pasimpleng bamulong si Li Yunxiao na may punto nga naman daw ito at nang marinig iyon ni Lu Qingdian ay agad itong nagalit gayong ang kapal daw ng ating bida na ibato sa kanya ang sisi kahit na alam naman daw nila parehas kung sino ang salarin.
Nagpatuloy si Zimen Jinglang sa pagdiin kay Lu Qingyan at kasabay nun ay paulit-ulit din na sumuporta ang ating bida kaya naman nailayo na sa kanya ang atensyon. Sa harap ng lahat ay mukha lang si Li Yunxiao isang bata na walang alam pero sa paningin ni Lu Qingyan ay ito ang pinakadelikadong tao na kilala niya dahil kayang-kaya nitong paglaruan ang kahit sino man. Muli namang prinotektahan ni Nolan Jishuan si Lu Qingyan at pinatitigil na niya si Zimen Jinling dahil malinaw naman daw na nagkataon lang ang pagdating nito kanina. Mas lalo namang naging matindi ang paratang ni Zimen Jinling at ipinagdidiinan na rin niya na si Lu Qingyan ang nagplano ng pagsalakay gayong paano daw nila ipapaliwanag na kakilala nito si Li Yunxiao na kabilang sa grupo na sumalakay. Maliban pa raw doon ay si Lu Qingyan lang daw ang nag-benefit sa nangyari dahil ngayon ay kikilalanan siyang bayani hindi lang ni Nolan Jishuan kundi pati na rin ng buong Silver Moon sect. Tila napaisip naman si Nolan Jishuan sa mga punto na binanggit ni Zimen Jinling kaya direkta na niyang tinanong si Li Yunxiao kung ano raw ang ginagawa nito sa sumalakay na grupo at kung kasabwat ba raw nito si Lu Qingyan sa planong iyon. Nagpanggap naman agad si Li Yunxiao na walang alam at paglilinaw pa niya na biktima rin daw siya gayong nalinlang lang siya ng isa sa mga miyembro nito kaya napasama siya sa grupo. Nabanggit pa ng ating bida na ang pangalan daw ng grupo ay Ice Wall at pinangungunahan ito ng isang babae na may malaking pangangatawan mula sa Jiang family. Ipinagpatuloy ng ating bida ang pagkukwento sa lahat ng kanyang nalalaman at nang marinig na ng bawat isa ang buong detalye ay hindi mapigilan ng ilan na matawa. Sinabi pa ni Pei Mingyuan na nakakatawa daw isipin na pag-iisipan ng grupo na nagtungo raw dito si Nolan Jishuan para sumali sa tournament kahit na isa itong babae. Ipinaliwanag naman agad ni Nolan Jishuan na wala daw katotohanan iyon dahil naparito talaga siya para sa imbitasyon na natanggap niya mula sa kaibigan niyang si Jiang Rubing. Saad pa niya na mukhang mayroon daw gumagawa ng kalokohan sa likod nito at mayroon na siyang ideya kung sino iyon. Naitanong naman agad ng ating bida kung ang tinutukoy ba raw nito ay ang nagpapanggap na personal maid ni Jiang Rubing dahil sunod sanudan daw dito ang mga miyembro ng grupo. Nakita rin daw niya na mayroon talaga itong malakas na koneksyon sa Jiang family ng Red Moon City gayong nang huli niya itong makita ay nakasakay ito sa warship patungo sa direksyon ng City Lord Mansion. Sa mga tanong naman ni Li Yunxiao ay napabuntong hininga na lang si Nolan Jishuan sabay napasabi na walang duda daw na kilalang kilala niya ito. Sa ngayon daw ay hindi muna niya ipagsasabi kung sino yun upang hindi ito maalarma at ang gagawin daw muna niya ay ang magtungo sa Jiang family para mabigyan ng babala si Jiang Rubing. Tila hindi naman nakumbinsi si Zimen Jinling na walang kinalaman si Lu Qingyan kaya sinabi niya na hindi pa rin daw nila pwedeng alisin na salarin ito sa mga nangyari sa kanya. Hindi rin daw na ipaliwanag kung paano nito nakilala si Li Yunxiao na isang miyembro ng Ice Wall at baka raw nagsasabwatan lang ang mga ito upang malihis ang katotohanan patungkol sa pagkakapinsala niya mula kay Yan Xinghua. Sarkastiko namang naituro ni Li Yunxiao si Xu Qing sabay napasabi na kilala niya rin daw ito at saktong kadadating lang din daw nito nang mangyari ang pagsalakay kaya ibig sabihin ba raw nun ay salarin din ito. Nalipat naman agad ang galit ni Zimen Jinling sa ating bida at pasigaw niyang sinabi na wala daw itong karapatan na makisali sa usapan nilang mga Martial Supreme Realm Expert dahil isa lang daw itong Martial Grandmaster Realm na bata. Napatahimik naman agad ang ating bida nang mapagalitan siya at pagkatapos nun ay si Nolan Jishuan naman ang nagalit dahil talagang sumusobra na raw si Zimen Jinling. Ngayon daw na may ideya na siya kung sino ang may pagkanan ng lahat ay malinaw na sa kanya na wala raw kasalanan si Lu Qingyan kaya hindi na raw niya hahayaan na mapagbintangan pa ito. Sa mga nangyayari naman ay walang naging impact si Lu Qingyan kaya mas lalong nag-init ang pakiramdam ni Zimen Jinling at napilitan na siyang magpaalam sa lahat sa sobrang inis. Pero bago siya tuluyang umalis ay pinagsabihan niya si Li Yunxiao na wag daw nitong isipin na hindi niya kayang pumatol sa Martial Grandmaster Realm na bata dahil lamang kakilala ito ni Lu Qingyan gayong kung gugustuhin niya raw ay kayang-kaya niya itong paslangin ngayon din. Nagtaka naman agad ang ating bida nang malipat sa kanya ang galit ni Zimen Jinling pero hindi na niya iyon pinansin pa dahil wala pa siyang plano na ipaalam ang tunay niyang lakas. Labis namang nadismaya si Nolan Jishuan sa ipinapakitang kahangalan ni Zimen Jinling at nakakapagtaka raw kung paano ito napabilang sa miyembro ng Seven Prodigy ng Eastern Region. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang sinabi ni Lu Qingyan na wala daw siyang koneksyon sa ating bida kaya kung gusto raw ngayon ni Zimen Jinling na kalabanan ito ay manunood lang siya sa gilid.
Hindi raw siya mangingialam kahit na kaunti pero wag lang daw siyang sisihin sa oras na may mangyari na hindi maganda sa pagitan nilang dalawa. Sa binitawan namang salita ni Lu Xindian ay labis na natuwa si Zimin Jinling pero dahil wala daw siya sa kondisyon na lumaban ngayon ay saka na raw niya aasikasuhin ang ating bida. Agad naman na nagpanggap na natatakot si Li Yunxiao sa harap ng lahat pero dahil alam iyon ni Lu Xindian ay sinabihan niya lang ito na umalis sa kanyang harapan. Sa kabilang banda naman si Xu Qing ay mabilis na nagmungkahing sumali na lang daw ang ating bida sa kanilang Tingchao Pavilion dahil doon daw ay masisigurado niyang hindi makakagawa ng kalokohan si Zimin Jinling. Natawa naman si Lu Xindian sa alok nito at sarkastiko niyang tinanong kung ano raw ang maganda sa Tingchao Pavilion gayong si Li Yunxiao daw ang City Lord ng Martial Flame City. Ang spiritual energy daw sa lugar ng Martial Flame City ay di hamak na mas malakas kumpara sa sacred land ng 7 major forces ng kontinente kaya bakit daw mananatili si Li Yunxiao sa isang bulok na lugar kung mayroon ito ng ganon. Ikinagulat naman agad nila Nolan Jishuan ang nalaman nila at hindi sila makapaniwala na nasa harap na pala nila ang sikat na City Lord ng Southern Region. Sa isip-isip nila ang pinakaimportanteng bagay na pinakakailangan ng sect ay ang malakas na spiritual energy dahil iyon ang magiging pundasyon ng lahat lalong-lalo na ng mga younger generation na bagong daragdag sa sect. Ang isang malaking halimbawa na lang raw ay ang Northern Region kung saan maraming mga sacred land ang natagpuan doon dahilan para ito ang maging pinakamalakas na rehiyon sa buong kontinente. Sa kasalukuyan ng Martial Flame City ang tinatayang may pinakasaganang sacred land sa buong kontinente at marami na ang nagtatangkad dito pero wala lang naglalakas ng loob dahil sa mahigpit na Iron Decree Law ng Holy Region. Gayunpaman ay may ilan pa rin daw na pasikretong kumikilos sa dilim para mapasok ang Martial Flame City kaya naman darating daw ang panahon na paglalabanan din ito ng malalaking puwersa sa mundo. Matapos malaman ang sitwasyon ay agad na nagmungkahi si Pei Mingyuan na sa kanilang puwersa na lang daw sumali si Li Yunxiao at ipinapangako niya na bibigyan niya raw ito ng maraming 7th rank artifacts. Kukuha din daw sila ng maraming Martial Emperor Realm Expert para puwersahan na pataasin ang cultivation ng ating bida pero kapalit daw nun ay pahihintulutan sila nito na makapasok at makapagtayo ng branch sect sa Martial Flame City. Hindi naman nagpahuli si Nolan Jishuan sa pakikigulo at kagaya ng dalawa ay gusto rin niya na bigyan ng magandang alok ang ating bida gamit ang pangalan ng Silver Moon Sect. Sinabi pa niya na marami daw sa kanilang mga female disciple ang handa na makipag-dual cultivate sa ating bida kaya madali na lang daw nitong maaabot ang antas ng Martial Supreme Realm sa tulong nila. Habang sinasabi pa ito ni Nolan Jishuan ay ginagamit niya ang espesyal niyang teknik na may matinding pang-aakit kaya naman agad na nagbago ang paligid dahil napuno ito ng ilusyon. Bigla namang naitanong ni Li Yunxiao kung kabilang din daw ba si Nolan Jishuan sa mga female disciple na makikipag-dual cultivate sa kanya pero agad itong tumanggi dahil marami naman daw siyang mga junior sister. Sa kabilang banda naman ay hindi lamang ang ating bida ang napasa ilalim ng teknik dahil maging ang dalawang hangal na naruroon ay napasok sa makamundong ilusyon. Hindi lang nila masikmura na ang matagal na nilang inaasam-asam na primordial maiden art ni Nolan Jishuan ay si Li Yunxiao ang unang makikinabang kaya naman naiinis sila habang nanunood sa gilid. Si Lu Xindian naman bagamat mayroon din epekto sa kanya ang teknik ay piniling manatiling matatag gayong ayaw niyang ipakita na nakakaramdam din siya ng pagkasabik kay Nolan Jishuan. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay mabilis na winasak ni Li Yunxiao ang tech kui sa isang kindat lamang at pagkatapos nun ay mariin niyang tinanggihan ang alok ng lahat. Pero kasabay din nun ay binigyan niya ng pagkakataon si Nolan Jishuan kung saan kung pagbibigyan daw nito ang isa niyang hiling ay hahayaan niya ang Silver Moon Sect na magkaroon ng kooperasyon sa kanyang Martial Flame City. Tila kinabahan naman si Nolan Jishuan nang marinig ang ating bida pero bago pa man siya makapag-react ay ipinaliwanag na ni Li Yunxiao ang pakay niya kung saan gusto niya lang raw ng mga Eastern Sea Moon Pearl. At kung mabibigay daw sa kanya iyon ni Nolan Jishuan bago siya umalis ng Red Moon City ay sisiguraduhin niyang malayang makakapagtatag ang Silver Moon Sect sa loob ng kanyang Martial Flame City kahit kailanman daw nito gustuhin. Hindi naman agad nakasagot si Nolan Jishuan sa gusto ng ating bida dahil katwiran niya na mahirap daw hanapin ang mga East Sea Moon Pearl dahil kayamanan daw iyon ng Eastern Sea. Mas mabuti raw na sa Merchant Alliance na lang humingi ng tulong ang ating bida ngunit agad na sinabi ni Li Yunxiao na ginawa na raw niya iyon at napag-alaman niyang mayroon ng nauna sa kanya.
Nabanggit pa ng ating bida na nalaman niyang ang bumili ay mula sa Jiang family, partikular na sa matriarch ng pamilya, gayong mismong ang personal maid daw nito ang nag-asikaso ng pagbili. Napagtanto naman agad ni Nolan Jishuan ang gustong mangyari ni Li Yunxiao, kaya nito nabanggit iyon, pero agad niyang inunahan na wala siyang koneksyon sa matriarch ng Jiang family, bagkus kaibigan lang niya ang anak nito na si Jiang Rubing. Idagdag pa raw nila na hindi tunay na mag-ina ang dalawa dahil matagal nang patay ang tunay na ina ni Jiang Rubing, kaya naman hindi raw madali na makuha niya ang mga East Sea Moon Pearl gamit ang pagkakaibigan nila ni Jiang Rubing. Gayunpaman ay susubukan pa rin daw niya kung ano ang makakaya niya, kaya hintayin na lang daw ng ating bida ang balita sa oras na magtungo na siya sa Jiang family para kitain ang kanyang kaibigan. Nagpasalamat naman agad ang ating bida sa naging sagot sa kanya ni Nolan Jishuan, at doon ay ipinaalam niyang iyon lang daw ang kailangan niya at wala nang iba pa. Tila nainis naman ang dalawang hangal sa huling mga salita ng ating bida dahil parang naiabangan sila nang malaman na hindi man lang gusto ni Li Yunxiao si Nolan Jishuan. Hindi rin daw ito naakit sa primordial maiden art, habang sila naman ay parang mga baliw na kanina matapos makita ang ilusyon. Sa gitna naman ng usapan ay biglang nakisingit si Lu Qingyan at tinanong niya kung posible ba raw na isama siya ni Nolan Jishuan sa oras na magtungo na ito sa Jiang family. Ikinabigla naman agad ni Nolan Jishuan ang hiling ni Lu Qingyan, kaya naman naitanong niya kung plano rin ba raw nito na makisali sa tournament. Subalit agad na sinabi ni Lu Qingyan na wala raw sana siyang balak na sumali, ngunit kung hindi raw niya makukuha ang kailangan niya sa Jiang family ay baka mapilitan daw siya na lumaban. Hindi naman napigilan ni Pei Mingyuan na mapangiti nang malaman na may balak din si Lu Qingyan na sumali, dahil kung ganun daw ay makakalaban niya ito pati na rin ang iba pang miyembro ng Seven Prodigy ng Eastern Region. Matapos ang usapan nila sa loob ay lumabas na rin sila agad, at doon ay sinabi ni Nolan Jishuan na magtutungo na raw siya ngayon din sa Jiang family. Maaari daw sumama sa kanya si Lu Qingyan, pero hindi na raw siya pwede na magsama pa ng iba, gayong baka hindi na sila pahintulutan pa na makita si Jiang Rubing. Bago naman tuluyang makaalis sila Nolan Jishuan ay ibinalita ni Pei Mingyuan na mayroon daw magaganap na pagtitipon sa darating na 3 araw, at pangungunahan daw ito ni Ruan Zimao sa Mengyu Qingfeng Tower. Iniimbitahan niya raw ang lahat na dumalo dahil magtutungo doon ang mga young master ng malalaking puwersa sa kontinente, partikular na ang mga prodigy sa iba't ibang rehiyon. Kung hindi raw siya nagkakamali ay papunta na bukas ang Western Region at Northern Region para dumalo, kaya asahan niya raw ang bawat isa na naririto na magkikita-kita ulit sila doon. Pagkatapos naman marinig iyon ay nagpaalam na si Lu Qingyan sa ating bida, sabay nag-iwan ng mensahe na hahanapin niya raw ito sa oras na maasikaso na niya ang kanyang pakay. Sa huli ay tuluyan nang nakaalis sila Lu Qingyan at Nolan Jishuan sakay ng isang warship, kaya naman naiwan na lang sa ibaba sila Li Yunxiao kasama ang dalawang hangal. Nang makalayo naman sila ng bahagya ay doon na itinanong ni Nolan Jishuan kay Lu Qingyan kung bakit binalaan daw siya nito kanina noong sinusubukan niyang kumbansihin si Li Yunxiao na umanib sa Silver Moon Sect. Dagdag pa niyang tanong kung bakit hinayaan daw nila si Li Yunxiao sa dalawa kahit na malinaw naman na may masamang balak ang mga ito base pa lamang sa matatalim nitong mga tingin. Sinagot naman agad ni Lu Qingyan ang mga tanong at kalmado niyang binanggit na pinuprotektahan lang daw niya si Nolan Jishuan pati na rin ang buong Silver Moon Sect, kaya nagpadala siya ng pribadong mensahe kanina. Wala rin daw silang dapat na ikabahala kay Li Yunxiao, gayong nasisigurado niya raw na walang mangyayari na masama doon kahit papagtulungan ito ng dalawa. Kahit na anong mangyari daw ay hindi dapat sila mapunta sa mga kalaban ni Li Yunxiao dahil sa buong buhay niya raw ay ito na ang pinakamalakas sa younger generation na nakatagpo niya. Nakita na raw niya si Ruan Zimao na leader ng Seven Prodigy ng Eastern Region, pero kahit daw iyon ay walang-wala kung ikukumpara kay Li Yunxiao kung pag-uusapan lamang ay lakas pati na rin talento. Labis naman na nagtaka si Nolan Jishuan nang marinig ang mga pinagsasabi ni Lu Qingyan, kaya tinanong niya kung paano daw iyon naging posible dahil kitang-kita naman daw nila na nasa Martial Grandmaster realm lang si Li Yunxiao. Inangat naman agad ni Lu Qingyan ang kanyang kamay, sabay sinabi na isang pagpapanggap lang daw ang antas na ipinapakita nito sa kanila dahil madalas daw talaga na nagpapanggap na mahina si Li Yunxiao para hindi maalarma ang mga target nitong nilalang. At kung gaano kalakas daw si Li Yunxiao ay wala siyang ideya dahil kahit noon pa man ay hindi na niya raw masukat ang limitasyon nito kung pag-uusapan ang lakas at abilidad.
Halos hindi naman makapaniwala si Nolan Jishuan habang nakatingin sa pinsala na nasa palad ni Lu Xindian gayong alam niyang gawa ito ng salpukan nila ni Li Yunxiao kanina. Ngayon daw ay malinaw na sa kanya na hindi lang nakachamba si Li Yunxiao nang ipawalang bisa nito ang makapangyarihang teknik niya kanina bagkus talagang may kakayahan daw iyon na labanan siya. Subalit naisip niya na kung ganun daw ang sitwasyon ay ibig sabihin daw no na sila Pei Mingyuan at Xu Qing ang malalagay sa alanganin na sitwasyon at hindi si Li Yunxiao sa oras na ituloy nila ang kanilang plano. Bumalik ang tagpo sa ating bida at doon ay hindi na siya pinakawalan ng dalawa kagaya ng inaasahan nila Lu Xindian at Nolan Jishuan.